Good day, sir. Today, I'm going to create a program that demonstrates recursion. Recursion is a programming technique kung saan ang isang function ay tumatawag sa sarili niya to solve one problem. For this program, we have factorial, sum, and the countdown function. To create a recursion, meron lang dalawang case. First is the base case. Ito ang condition na nagpapatigil sa recursion. Kapag naabot na ito, hindi natatawag muli ang function sa sarili nito. Second is the recursive case. The condition kung saan tinatawag ng function ang sarili niya gamit ang mas maliit na value. Both are important kasi kung walang base case, tuloy-tuloy ang pagtawag ng function sa sarili niya hanggang magkaroon ng error. At kung walang recursive case, hindi naman uusad ang program. Factorial function. Factorial is the product of all positive integers from 1 up to n. Next, let's create a function na tinatawag na factorial. Ang parameter nito ay n. Return type naman ay int. So dahil whole number ang binabalik ng function, ang decimal values naman ang kailangan ibalik, maaari tayong gumamit ng double bilang return type at parameter type kung kinakailangan. Kapag 0, 1 ang value, automatic na magre-return 1 ang dahil ang factorial ng 0 at 1 ay parehong 1, importante ang base case para sa may pahintuan ng recursion. Kung wala ito, paulit-ulit tatawag ang function sa sarili niya. And for the recursive case, return n asterisk factorial n minus 1. Ito naman ang recursive case, dito tinatawag ang function ng sarili niya gamit ang mas maliit na value which is n minus 1. Sa recursion, bawat pagtawag ng function sa sarili nito ay iniipon sa call stack. Halimbawa sa factorial, bawat recursive call ay nagdadagdag ng bagong entry sa stack. Kung walang base case na nagpapahinto recursion o sobrang dami ng recursive calls, mapupuno ang stack at magpaparesulta ito sa stack overflow. Sum function. Kukunin nito ang kabuuang sum mula 1 hanggang n. Example, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 is equal 15. Ang base for this naman ay kapag umabot sa 1, titigil na ang recursion. Ito ang recursive case. Ina-add nito ang current value ng n sa resulta ng sum ng mas maliit na value. Bawat recursive call ay gumagawa ng bagong stack frame na naglalaman ng mga parameters, local variables, at return address ng function. Dahil maraming function calls ang sabay-sabay na nakastore sa call stack, mas maraming memory ang nagagamit ng recursion kumpara sa iteration. And this is the sample of sum 5. Pagdating sa sum 1, babalik na ang mga values hanggang makuha ang 15. Countdown function. Ang function na ito ay para mag-display ng countdown mula n pababa hanggang 1. Ginagamit natin ang void dahil wala itong binabalik na value. Ipiprint lang ito. For the base case, ito ang base case kapag umabot sa 0. Titigil na ang function. If n, 0, return. And for recursive case, ipiprint muna ang current value ng n. System.out.print n. Pagkatapos mag-print, tatawagin ulit ang function gamit ang mas maliit na value. Countdown n minus 1. Kapag countdown 5, pagdating sa 0, titigil na ang recursion. Mas maganda ang iteration kapag paulit-ulit lang ang gagawing task at hindi kailangan ng recursive approach. Ang mga loops tulad ng for at while ay gumagamit ng mas kaunting memory dahil hindi sila gumagawa ng maraming stack frames. Kapag maraming data o napakaraming repetitions ang kailangan iproseso, mas memory efficient at kadalasang mas mabilis ang iteration kaysa recursion.